Tulad ng karaniwang bato sa paligid ng batong ito, walang duda na ang naturang bato ay natural na bahagi ng kalikasan, sa mata ng mga karaniwang tao na walang alam sa ganitong larangan. Ngunit sa mata ng isang dalubhasang treasure hunter, alam mo ba na ang naturang bato ay kabilang sa isa sa mga lehitimong palatandaan na gawa ng mga Japanese Imperial Army? Ang tanong ngayon, paano ito nagiging isang lehitimong palatandaan kung ito ay isang karaniwang bato lang? Kung pansinin natin ang nasabing bato, ito ay may unusual na hugis, na di tulad ng mga batong nasa paligid niya. Ang naturang bato ay may makinis na hiwa sa magkabilaang side nito, upang maging perfectong kahawig ito sa isang hugis na arrowhead. At pagdating sa ganitong palatandaan, ginamit ito ng mga Japanese Imperial Army bilang isang directional marker, na nagtuturo sa tamang direksyon papunta sa lokasyon ng pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Kapag nakakakita kayo ng ganitong palatandaan, na may cracked portion sa isang bato, at kapag pinagmasdan mo kahawig siya sa takip ng isang hollow rock, ngunit pag inalis mo naman ang naturang takip, wala ka namang makikitang hollow portion sa naturang bato, sapagkat ang ganitong uri ng palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army, ay nagpapahiwatig sa kahulugan, na ang nakatagong deposito ay tinakpan ng isang malaking bato. Ngunit ang kagandahan sa sitwasyon na ito, ang nasabing cracked line ay direktang nakapoint sa lugar na ito, patunay lamang na sa nasabing lugar, ay maaari mong matagpuan ang kinalalagyan ng nakatagong deposito, na tinakpan ng isang malaking bato. Mapapansin natin sa batong ito, ang ukit na kahawig sa isang jar. Isa ito sa mga paraan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army, upang ipahayag kung anong klaseng container ang pinaglagyan ng mga mahahalagang bagay. Ang hugis na jar bilang palatandaan na siyang pinaglagyan ng nakatagong deposito, ay kahalintulad sa isang ukit na box marker, na nagpapahiwatig sa isang kahon na deposito, patunay lamang na ang depositong nakabaon sa lugar na ito ay isang quick deposit o mas kilala sa tawag na giveaways, at ang nasabing mga mahalagang bagay ay nakalagay sa isang jar type na sisidlan. Ang nakikita ko sa batong ito, ay kahawig ito sa batong hugis puso, at may 3 dots na nakahilira, at isang guhit sa bandang gitna. Ang ukit na 3 dots na naka-straight, ang nagsisilbing directional marker, samantalang ang guhit na line na makikita natin sa may gitnang bahagi, ay siyang nagsisilbing pointer, na nagtuturo sa tamang direksyon papunta sa lokasyon kung saan nakalagay ang isang jar-type container.
Ang spot na ito na siyang pinapahalagahan ng mga lehitimong palatandaan sa paligid, ay ang mismong lugar na kinalalagyan ng jar deposit. Ang lugar na ito ay dating tinakpan ng isang malaking bato, bilang harang o top cover sa nakatagong deposito, ngunit sa sitwasyon na ito, tanging bakas na lang ng pinagkuhanan ang tanging naiiwan. Makikita natin sa illustration ang makinis na flooring, na nagsisilbing patungan ng jar deposit, at ang isang batong ginawang pader, bilang patunay na ang spot na ito ay nakuhanan ng nakatagong deposito o quick deposit. Makikita natin sa di kalayuan ang isang bato, na ginawang confirmation marker, at ito ay may nakaukit na pahabang hole, na direktang nakaharap sa lugar na dating kinalalagyan ng jar deposit.